For our next example, ang binigay sa atin is hanapin rin natin yung sum of the first 20 terms. 20 lang muna tayo, wag muna tayo mag-ano sa other numbers, 20 lang. Pero mamaya try ko sa other numbers. So, 20 terms na yung given natin is a sub 1 is equal to 4 and a sub 8 is equal to 25. And then, our n is equal to 20 kasi it's the number of terms. So, ang nawawala sa atin, hindi rin natin magamit yung formulas na binigay kasi, again, wala tayong a sub 20 at wala rin tayong difference. Nawawala silang dalawa. Okay? Yan, nawawala silang dalawa. They're missing. Missing talaga. Okay, so, ano yung pwede natin gawin dyan? So, since may a sub 1 tayo, so, no problem na rin yan para sa atin. Balikan lang natin yung arithmetic sequence roots natin. So, para mahanap si D at para mahanap si last term, di ba? So, unang gawin natin, ano nga yung sinasabi ko? Pag ang given, or pag hinahanap natin si D, we only need the first term and a given term. So, ito na yun. Bigyan na sa atin. So, gagawin lang natin dyan is, di ba yung formula A, n is equal to a sub 1 plus n minus 1 times plus the quantity of n minus 1 times D. Okay? So, palitan lang natin to ng 8. Yan. Given term. So, 8. So, ito ay magiging 4. So, 4. Ito ay magiging 25. Si 4, ililipat mo sa kabila, magiging 21. Ito magiging 7D. 7, 3 is equal to D. So, yan na yung D natin, 3. Okay? So, pagkatapos niyan, hanapin na natin si a sub 20. Kasi meron na tayong a sub 1, meron na tayong difference. So, a sub 20 is equal to 4 plus the quantity of 20 minus 1 times 3. Is equal to 4 plus 19 times 3. Wait. 27. 57 and plus 4. 57 plus 4 ay 61. So, a sub 20 natin ay 61. So, since may last term na tayo, or may last term na tayo, pwede na natin gamitin yung general formula natin. Pero, hindi mo na rin kailangan hanapin si a sub 20 kung nahanap mo na si D. Gamitin mo na lang yung kaninang formula natin. Sige nga, gamitin ko. Sige, gamitin ko. So, it's 20, di ba? So, magiging 8 to. Kasi 2 times 4, 8. Then, ipa-plus natin siya kay 20 minus 1. And minus 1 kasi. So, 20 minus 1. It's 9. The quantity of 19. Ta-times mo siya kay D. So, ito ay magiging 10. Ito ay magiging 8. Plus mo yan kay 19. 19 times 3 ay 57. 57 plus 8. 15. Okay. 65. 65 times 10. Ano na pala to? May 6,500. Okay? So, ayan si 620. Now, tignan natin kung 6,500 nga ba siya sa, pag ginamit natin yung general form using the last term that we found. Kasi ito, ginamit na natin si D at si a sub 1. Paano naman kung ito lang yung formula natin? Ganyan. So, ito 3, 261. So, gawin na natin yan. And then, 4, pa-plus mo kay 61. 65.
650. 650 yung nasulat ko dito kanina sa first solution ko. Mali yun. 65 lang yun. So, 650 is the right answer. Na problem natin is sum of the first 20 terms pa rin. But, ano natin is, yung given natin a sub 4 is equal to 22 and a sub 9 is equal to 47. So, Yuri, ba to? Bakit walang D or wala man lang last term? So, balik tayo sa arithmetic sequence na inaral natin. A sub 4, 5, 6, 7, 8, and a sub 9. We can turn this into a sub 1. A sub 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 6. A sub 6 yung agwat nila. So, agwat nila ay 4. So, a sub 6. So, temporarily, ito ay magiging a sub 1. Ito naman magiging a sub 6. Okay? So, yan na. Pwede natin mahanap si D. Nawawalang D bago mahanap na natin si last term. Okay? So, a sub 6 is equal to a sub 1 plus a quantity of 6 minus 1 times D. So, a sub 6 natin is 47. It's equal to 22 plus 5 times D. 47 minus 22, that is 25. 25 is equal to 5D. So, our D is 5. Our difference is 5. Okay? So, now that nahanap na natin si difference, actually, ang hahanapin pa natin, syempre, bawal na tayo dyan. Kasi, ano lang yan eh. Parang, naano lang natin, parang ginawa lang natin A sub 1. Pero, hindi talaga siya yung A sub 1, A sub 4 siya. Now that nahanap na natin si D, pwede na natin mahanap si A sub 1. To find A sub 1, we only need the difference and a given term. Diba? So, ito na lang sa A sub 4. A sub 4 is equal to A sub 1 plus the quantity of 4 minus 1 times D or 5. So, ito ay papalitan natin to 22. Okay? Tapos, ito ay magiging A sub 1 plus 15 kasi 3. So, transpose natin to sa other side. So, 22 minus 15. It's 7. So, 7 is equal to A sub 1. So, now that we have A sub 1 and D, we can move on to our formula. Kasi yung question dito is sum of the first 20 terms. Pwede naman natin hanapin yung last term. If it's up to you, kung gusto mo talaga general form, go. Pero gagamitin ko na yung mabilis. Okay, so S sub n is equal to n, or the number of terms over 2, times the quantity of 2 a sub 1, 2 times a sub 1 plus the quantity of n minus 1, quantity or bracket pala yan, times d. Yan. So, i-distribute na natin lahat ng n. Ito dito ko nakuha yun. Baka naman magtaka kayo saan ko nakuha. So, ito ay magiging 10. Ito naman ay magiging 7, right? So, ito ay magiging 14. Ito naman magiging 19. Ito naman magiging 5. So, 19 times 5, it's 45. 95. So, 95 plus 14. 109. 109 times 10. No? It's 1,090. So, S20, or the sum of the first 20 terms is, dito ko na lang sulat, 1,090. Okay? So, okay, para checking tayo, hanapin natin si last term. Para diba? Para sure tayo na 1,090 nga naman yung sagot natin. Check natin. Hanapin natin si A sub 20. So, to find A sub 20, madali lang yan. A sub 20 is equal to 7, A sub 1, plus the quantity of 20 minus 1, magiging 19, times 5. 19 times 5 is 95, and then plus 7.
95 plus 7 ay 102. So, 820 is equal to 102. Okay, so 820 is equal to 102. Punta tayo sa ating general formula. Diba yan yun? A sub 1 plus the last term. Ito yung last term natin. So, 20, 2 over 2 sub 1, 7 plus 102 ay 102 magiging 109 times 10 magiging 1,090 pa rin. Okay, so kahit ano talaga gamitin mo, parehas lang. Kung ganito, ang given lang natin, a sub 1 is equal to 18, a sub 5 is equal to 38, and n is equal to, or the number of terms is 38, ako dito. So, paano yan? Of course, first, hanapin natin si D. Always find D. Talaga. Always find the D. So, magiging a sub 5 is equal to a sub 1 plus the quantity of 5 minus 1 times D. So, ito ay magiging 18. Ito naman ay magiging 38. Okay, so, 38 is equal to 18 plus the quantity of 5 minus 1 times the difference, or D. So, lipat natin dito, magiging 20, right? So, ito ay magiging 4D. So, ito ay magiging 5. So, since nahanap natin si D, pwede naman natin hanapin yung last term. No? Pero, diretso na tayo. So, diretso na ako So, ito ay 2 times a sub 1, diba? So, 18 plus quantity of n, which is 38, minus 1 times 5, our difference. Okay, so, 38 divided by 2, 19. 19, ito naman ay 18 times 2, 36. 36 ay pa-plus natin kay 37 times 5. Grabe naman yun. $185. Pa-plus natin siya kay 36. Okay. 221. Ta-times natin siya kay 19. Sabi kahaba. 9. Wait. And, pagkatapos niyan, ay magiging 4,000, ay hindi, wait, what? Wait lang, sana ako, 185 plus 36, 8, diba, 221, ta-times natin siya kay 19. Pag times natin kay 221 kay 19, siya ay magiging 4,199. So, the sum of the first 38 terms in our sequence is 4,199.